Good morning mga kauno. Ito na ang paraan para muli magtuloy-tuloy tayo ng pag-aaral. Dahil sa sitwasyon na kinaharap natin ngayon, medyo sa ganitong paraan lang tayo na magkita-kita, mag-aral. Pero isa lang ang gusto namin patunayan sa inyo lahat. Na bagamat sa mga pagsubok na hinaharap natin ngayon, ipararamdaman pa rin namin sa inyo kung gaano kami nagmamalasakit at nagmamahal sa inyo. In behalf ng pamunuan ng UNO, the Board of Directors, kaming mga mentoring team, sa ganitong paraan, ipaabot namin sa inyo na palagi kaming nakaagapay. Nasa likod nyo lang kami para patunayan ang aming mga pagmamalasakit at talagang concern para sa ating lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ilan sa mga prinsipyo na maaaring makatulong sa inyong tagumpay. Doon sa mga ngayon lang makakanood at sa mga datihan ng nakaka-attend ng mga training, ito po ay TOPS training. Training Orientation on the Principles of Success. Sa usapin ng tagumpay, maraming paraan, maraming prinsipyo. Pero sa pagkakataong ito, to make it more relevant and attuned sa kasalukuyang pangyayari, kinakailangan intindihin natin yung kaganapan. Itong pangyayari ngayon na kinakaharap natin na kung saan definitely meron itong direct impact sa atin. Tandaan nyo, may mga bagay na nangyayari sa mundo, sadyang magaganap. At kung bakit magaganap, may pahintulit ito ng kalangitan. Ang usapin ngayon, gaano ba tayo kahanda sa mga pangyayari? Ito po yung kinakailangan sa usapin ng tagumpay, kinakailangan maging malinaw sa atin, maging maliwanag at malalim ang ating pangunawa na makakatulong o magiging hadlang sa ating tagumpay. Ngayon, ang sitwasyon natin kakaiba Kinakailangan talagang bibigyan natin ng lalim ang pangunawa. Dahil sa pangyayari ngayon, kung saan yung primary challenge sa atin ay yung banta ng COVID-19, isang kaganapan yan na talagang pinahintulutan ng Panginoon na magaganap. Hindi para tayo saktan, hindi para tayo takutin. Sa halip, meron siyang nais ituro sa atin. Sa pangyayari na to, kung iisipin nyo, iba-iba ang pagtanggap natin. Maraming mga tao natatakot, nandiyan dyan ang pangamba. Subalit may mga tao din naman na naging beneficial sa kanilang pangyayari. Sa ating mga taga-uno, maaaring ang tanggap natin dito hadlang. Imagine niyo, malilimitahan yung ating paggalaw, lalo na doon sa usapin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan marami sa atin talagang nagre-rely lang sa ating kinikita pang araw-araw. Talagang sadyang magaganap at nangyari na kung ano man yung kinakaharap natin. Alam nyo, maraming bagay na nagaganap talagang palaisipan para sa atin. At
ang pangyayaring ito, binigyan tayo ng dahilan dahil may magandang itinuturo sa atin ng pagkakataon. Kung mapapansin nyo, at doon sa mga madalas nang nag-attend ng mga trainings ko, I've been telling all along na ang usapin sa kasalukuyan ay usapin ng pagbabago sa sarili. Kung titignan nyo, ang buong mundo may kaguluhan. Kaya lang hindi mo mababago dahil hindi mo naman kontrolado. Sa ating bansa, may mga nakaambang kaguluhan. Hindi mo rin mababago dahil hindi mo rin kontrolado. Minsan nga, sa loob ng bahay natin, may mga kaguluhan na gaganap. Hindi mo rin mababago dahil hindi mo rin kontrolado. Pero ito good news. Huwag kayong mabahala. Kasi sa usapin ng totoong pagbabago, ang simula sa sarili mo. Dahil pag nabago mo yung sarili mo, ang buong pagpaligid mo, kusang magbabago ayon sa pinagbago mo. Kung tatanggapin mo lang ang mga sitwasyon sa paligid mo ng bukal sa kalooban mo, talagang kaya mo naman baguhin ang sitwasyon. Dahil ang sarili mo, yan lang ang bukod tanging bagay na kontrolado mo. Ang hamon ng kasalukuyan ay talagang nangangailangan ng malalim na unawa. Matagal na tayong nabibigyan ng balala or babala. Kaya lang marami sa atin isinasawalang bahala. Ang tao nga naman, kadalasan matigas ang ulo eh. Hindi nakikinig pag pinagsasabihan. Kinakailangan pang may masamang mangyari bago kumilos. Maraming panahon sa buhay natin nasasayang, maraming oras tayong nasasayang. At nagkukumahog pag nandiyan na ang pangangailangan. Katulad sa sitwasyon ngayon, marami tayong realization. Maraming aral na pwede nating pagkunan ng kapulutan ng aral, mga pangyayari na pag inusisa natin ng mabuti at binigyan natin ng lalim ng unawa, sadyang ma-appreciate mo na ang Panginoon may sariling kaparaanan para binigbigyan ng aral ang tao. Ngayon, sa pangyayaring nagaganap, ano ba ang dapat nating matutunan? Kasi sa usapin ng pag-uuno, the primary principle, it's all about mind setting. Ano ba yung mind setting? Mas madali siyang maunawaan pag tinatagalog eh. Mind, isip. Setting, pagsasaayos. Sa usapin ng tagumpay, kinakailangan, ang una mong dapat gawin, isaayos ang iyong pag-iisip. Kung mapapansin mo, bakit maraming mga tao magulo ang buhay? Isa lang ang dahilan. Magulo ang isip eh. Subukan mong kausapin ng mga taong magulo ang isip, ang gulo kausap. Kaya kinakailangan sa lahat ng bagay na gagawin natin, we must employ o gamitin natin yung natural na pamamaraan sa usapin ng pagkilos ng katawan. Nature says, paano ba kikilos tayo? Isip, damdamin, kilos. That's the natural order of things. From the mind, you will feel,
you will act. I-relate natin sa kasalukuyang nagaganap. Maraming tao natatakot sa mga pangyayari. Punong-puno ng pangamba. Marami nga nagpapanik. Sino ba yung natatakot? Sila yung mga taong kulang sa preparasyon. Sila yung mga taong hindi naghanda. Sila yung mga taong hindi nila nauunawaan ang mga nangyayari. Kaya nga ang hirap isipin, bakit ba nagkagulo sa pagbili ng alkohol? Shortage na Bakit? Nagpanik yung mga tao Kaninang umaga nga namalengke ako Nung pauwi ako, nakita ko, nagkakagulo yung mga tao. Kulumpon sila, ang dami. Nung lumapit ako, panic buying din Ang pinagkakaguluhan yung saging. Naibalita lang na yung saging, malaki may tutulong. Yung mga tao, nagsaan naman. Kaya nga, sabi ko, grabe talaga, no? Pag hindi natin talaga, hindi tayo handa sa mga pangyayari, matatarantad talaga tayo. Tandaan nyo, sa buhay, kinakailangan lawakan mo yung pangunawa mo. Matter of mindset, na sadyang may mangyayari sa buhay mo na talagang dapat mong tanggapin. Mga katotohanan na hindi mo pwedeng questionin dahil totoo nga Kaya kung ano man ang katotohanan, titanggapin ng maluwag sa kadibdib. Kaya lang, hindi mo lang siya tatanggapin ng basta-basta. Kinakailangan yung mga katotohanan, pinaghahandaan din. Katulad ng pagkakasakit, katotohanan yan. Sinong natataranta pag nagkakasakit? Hindi yung mga taong hindi naghanda sa pagkakasakit. May mga tao natataranta pag malubahan ng sakit. Bakit? Natatakot silang mamatay. Ang kamatayan, katotohanan yan na dapat mong tanggapin. Whether you like it or not, mamamatay naman talaga tayong lahat Ang pinaka-importante lang, sa lahat ng mga posibilidad na mangyayari sa buhay natin, kinakailangan magiging handa tayo. Katulad ngayon, dapat by this time, itong nangyari na to, dapat umangat yung ating level ng mindset. Kailangan this time, iba na tayong mag-isip. Bakit? Ang emergency ay katotohanan. Kaya nga emergency, walang takdang petsa. Anytime it would happen. Emergency can be natural or man-made. But whatever it is, ang emergency ay darating whether we like it or not. Katulad ngayon, we are in a state of emergency. Bakit nagkakagulo mga tao? Kasi hindi nila napaghandaan. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan ito matatapos Sino yung apektado? Mga taong talagang may problema sa pinansyal. Kasi katulad yan, isa sa mga guidelines ngayon, walang public transport. Ang mga tao hinihikayat na manatili na lang sa bahay. Paano kung wala kang ipon?
Paano kung wala ka sa reserbang pondo? Di ba nakakatakot yun? At sa usapin ng nakakatakot, ano ba yung mga bagay na nakakatakot? Ang mga bagay na kinakatakutan ng tao ay mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kung naunawaan natin na importante pala ang savings, kung naunawaan natin na magkakaroon ng emergency, di dapat talagang paghahandaan natin yan. Kita nyo ngayon, yung mga daily workers, daily wage earners, talaga namumroblema sila. Saan sila kukuha ngayon ng pambili ng mga bagay-bagay? Kasi palagi niyong tatandaan, another form of mindset. Dalawa ang pananaw sa usapin ng buhay. Una, maraming tao sa panahon ngayon nabubuhay para mabuhay na lang. At maraming mga tao, bakit nagtatrabaho? Para mabuhay na lang. Kaya na marami nangangamba ngayon. Kasi bakit? Pag walang trabaho, walang kita. Kaya natatakot sila. Ang ikalawang pananaw sa usapin ng buhay, ito'y mas mataas na antas ng unawa. Bakit ka ba nabubuhay? Kaya ka nabubuhay para maging masaya. Depende kung anong uring pananaw ang pinaniniwalaan mo. Kasi tandaan nyo, kung saan ka nakatingin, yun ang iyong makikita. Kung ang pananaw mo, kaya ka nabubuhay para maging masaya, di ba, gagawa ka ng mga bagay na magiging masaya ka. Kaya lang, ano ba realidad? Mahirap ngumiti pag wala kang pamasahe. Ang taong gutom, hindi makatawa. Ang panahon, paiba-iba. May panahon ng tagtanim, panahon ng pag-ani, panahon na masaya, at may panahon ng kalungkutan. Panahon ng pagsisipag, at panahon ng pagpapahinga. O ngayon, may emergency. Paano tayo makaka-cope up? So, malaki ang aral na natutunan natin ngayon sa mga nagaganap. Mapalad nga tayong mga taga-unod. Nabigyan tayo ng tsansa. Nabigyan tayo ng pagkakataon. Kung ang pipiliin na excuse. Kung ang pipiliin nating buhay ay maging masaya, mapalad tayo, meron tayong opportunity. Kaya lang ang opportunity, tinatrabaho yan. Kaya nga makakalungkot man isipin, tingnan nyo. Maraming mga nag-uuno, matagal na nag-uuno hanggang ngayon. Hindi naman talaga nagseryoso. Kaya marami tayong kauno ngayon, nangangamba. Bakit hindi nila pinaghandaan yung emergency? Sana yung aral na yan tumimo sa ating mga isip. Dapat pag kumalma ng lahat, maging seryoso tayo sa buhay natin. Huwag tayo magsayang ng panahon. In fact, that's the reality we're facing right now.
Ang kalaban natin, panahon. And we're running against time. Hindi natin kontrolado kung ano mga susunod na mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam kung ano susunod na kabanata. Dahil hindi natin kontrolado yan, dapat sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kailangan maging productive tayo. Oo, nakakapagod. Pero mas maganda lang mapagod kung alam mo pinagpaguran mo. Kaysa mapagod ka sa kakaisip kung nandiyan na problema. Alam nyo mga kasama, dapat sa panahon ngayon, unawain nyo, walang intensyon ng Diyos nasaktan tayo. Wala siyang intensyon na pahirapan tayo. Kung bakit nangyari itong pangyayari na to, para mamulat tayo sa katotohanan na dapat individually pinararamdam na ng Diyos sa atin na kailangan meron tayong baguhin sa ating mga nakasanayan. At itong pangyayari na to, kumbaga sa magulang, may mga anak kasi na hindi makuha sa mahinahong pagsasalita. May mga tao hindi mo makukuha sa mahinahong pakiusap. Kaya ngayon, kinakailangan na ng mga mas matinding pangyayari at salita para magising tayo. Ang tao kasi hindi natututo hanggat hindi nasasaktan. Eh ngayon, sinampulan tayo. Wala naman nakakaalam kung ano itong mangyayari na to. Nagulat na lang ang lahat. In fact, sinawalang bahala ito. Pero nung nandiyan na yung epekto, saka tayo nag-isip. Ewan ko, ganun talaga yata nature ng tao. Kung hindi siya personal na apektado, hindi kikilos. Kaya nawa, wag natin sayangin itong pagkakataon na to. In fact, kung ang pananaw ng iba, nakakalungkot. Kasi wala nang alisan walang labasan sa bahay Yan ang guidelines Pero kung malalim ang unawa mo, isang magandang pagkakataon yan to reflect, makapag-isip-isip tayo, makapagnilay-nilay. Kasi sa mahabang panahon, ang ating isipan nakatuon sa mga makamundong kaisipan, mga makamundong pangangailangan. Gumawa na ang Diyos ng paraan ngayon para maalala natin siya. This is our awakening moment. Ginising niya tayo. Dahil halos lahat nakafocus na sa material. Nakalimutan na natin na manalangin. Palagi natin tatandaan. May hangganan ng galing ng tao. At never malalagpasan ng galing ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kaganapan ngayon, it's a test of faith. Usapin nito ng pananampalataya. Tayo, binigyan niya tayo ng panahon to renew our faith. Of course, lahat ng mga bagay naman may katapusan. At naniniwala ako matatapos din ito. Pero sa bawat pangyayari, dapat matalas tayo.
na makuha natin yung aral bakit naganap. And we are now given some ample time, at least a month to reflect. Isang buwan para magplano ng buhay natin. Isang buwan para muli tayong makipag-ugnayan sa Kanya. Isang buwan para makapag-renew tayo ng ating relasyon sa Diyos na matagal na natin nakalimutan. Kapatid, ang tagumpay, Diyos lang naman ang nakakaalam kung ibibigay sa iyo o hindi. Kaya lang, pag kulang tayo sa pananalig, mahirapan tayong makamit. Bagamat nabigyan tayo ng opportunity, kung kulang naman tayo sa paniniwala at pananampalataya, mahihirapan tayo. Now, sa pangyayaring ito, He's now calling upon us. Mag-reflect tayo. Sa ating mga taga-uno, samantalahin natin itong panahon na to. Magbalik loob sa Kanya. Magdasal. Kasi siya lang naman ang may kapangyarihan para tapusin itong mga pangyayari. Sa bagay, naaayon naman sa panahon. This is Lenten season. A time to reflect. Yung muli nating buhayin sa alaala natin lahat ng sakripisyo ng Panginoong Hesus. And incidentally or coincidentally, matatapos itong lockdown na to o itong enhanced quarantine na to. Eksakto April 14. Ano ba yung April 14? Pasko ng pagkabuhay. Pasko. A rebirth. It is a rebirth. Muling pagkabuhay. Resurrection. At matapos itong panahon natin, i-resurrect natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Muli nating bubuhayin ang ating mga pangarap. Always remember, we are God's extension in this world. We are the living temples of God. Dapat yan ang panibagong mindset natin. Hindi lang yung pera-pera, hindi lang yung pera-pera. Dahil ang pera, all those things that are material, kaya niyang bawiin yun. Though yun ang pangangailangan ng tao habang nabubuhay, pero dahil dapat nating maintindihan, bakit natin ginagawa ang uno? Over and above material things, it is all about our spirituality. Paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya? Malamang madalas nyo naririnig yan sa training. Kaya lang hindi natin nauunawaan. Madalas kinakailangan pa nating makaranas ng totoong pangyayari bago natin maunawaan ang salita. Di ba natatandaan nyo? Minsan biro-biro na ibabagsak yan. Ano sinasabi sa training? Dito bago ka kumita, pababaitin ka muna. Totoo yun. Kasi ano bang realidad? Nakakalungkot nga isipin.
Sa panahon ngayon, ang buhay kanya-kanya, walang pakialaman. Nabubuhay tayo individual. There's no more sense of community. Walang pagkakaisa. Hindi katulad ng mga panahon nung bata pa ako. Yung buong barangay namin, halos kakilala ko. Mga kapitbahay, nagkakaisa. Naalala ko pa nga yun eh. Tuwing tanghalian, pag meron kang bagong lutong ulam, bago ka nga kumain, ang inuutos sa akin ng nanay ko, Willard, hatidan mo si ganito, hatidan mo si ganito. Yun yung mga panahon na uso pa bigayan. Pero ngayon, kanya-kanya na. Wala nang bigay ngayon. Kanya-kanya din. Yung emergence ng technology, kung lalaliman mo yung unawa, pinaglalayo-layo tayo sa bawat isa. Maraming pamilya ngayon, bihira na nga nag-uusap eh. Bakit? Pagkagising tuwing umaga, cellphone agad. Iisang bahay, hindi nagkakaintindihan. Saan nag-uusap? Text. Magkaharap na nga, nagte-text pa. Nakakalungkot isipin. We have lost concern. At yun yung mga pakiusap ko sa mga kauno. Yun ang aming tinuturo sa inyo. At yun yung mensahe ng uno. Na dito, kung gusto mong makuha ang pangarap mo, tulungan mo muna yung mga tao mo na makuha ang kanilang mga pangarap. Susubukin ka nga lang ng Diyos, hindi nga lang ibibigay sa'yo agad. Pero pag ginawa mo ng tama, ibibigay sa'yo kung ano rarapat. Sa takdang panahon na handa ka. Huwag ka lang mainit. Huwag ka mainggit. Huwag mong ihalin tulad yung sarili mo sa iba. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang panahon. At wala tayong karapatan bilang tao na questionin kung ano man ang desisyon ng langit. Guys, that's the new level of mindset. Pagbalik natin sa opisina, when everything is normal, dapat yan ang isipin natin. Tinawag tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng uno para magbigay ng pag-asa sa mga taong nabubuhay sa dilim. Binulabog na nga ng sitwasyon eh. Kung nahihirapan tayo ma-prospect, binulabog ng sitwasyon kung sino yung mga totoong tao na nakakailangan ng uno sa kanilang buhay. Yung mga taong nakaranas ngayon na emergency, yung mga taong natatakot ngayon kung saan sila kukuha ng pagkain. In fact, pag nag-normalize na ang mga bagay-bagay, hindi na mahirap mag-mindset. Hindi mo na kinakailangan na paliwanagan yung mga tao na kumilos para umasenso. Bakit? Naranasan niya na yung salitang emergency. Malamang yan, maraming mawawalan ng trabaho. Para sa kanila, doomsday nila yon. Pero tayong mga taga-uno, tayong magbibigay ng pag-asa sa kanila. Tataas yung antas ng ating tungkulin dito sa mundo. Dito natin ngayon, ibabalanse kung paano tayo mabubuhay sabay, material at spiritual. Totoo yun. Maraming tinawag. Many are called, but few are chosen.
bilang bahagi ng samahan ng uno. Kung talagang gagawin natin kung ano yung nararapat, we could be those that are the chosen ones. Yun ang kailangan ng mundo ngayon. Mga taong tagapagpaliwanag. Mga taong tagapagpaunawa. Kaya lang, ang pinakamabisang paraan ng pagpapaunawa o pagtuturo, dapat ikaw mismo ay resulta ng tinuturo mo. Madalas ko yan nababanggit sa BNS. Ang kailangan ng bagong panahon, mga bagong mga leader. Mga kauno, it's about time that we have to step up. Kailangan iangat natin yung mga pagiging leader sa ating pagkatao. We're not meant and we were never created to become ordinary people in this world. Kung bakit lang tayo nagiging ordinaryo, kasi yan tayo mag-isip. But we can become extraordinary. Depende kung iaangat natin yung antas ng ating pag-iisip. At sapat na itong nangyayari na to para umangat ang ating pag-iisip. Kung iba ay nalulungkot sa pangyayari, guys, this is now an opportunity for all of us to become more matured, to level up our own thinking. Iangat natin yung antas ng ating pangunawa sa usapin ng buhay. Kung iisipin nga, magpasalamat sa pangyayari kasi binigyan tayo ng panahon para makapag-isip ng malalim. We have to maximize this opportunity. May pagkakataon tayo. We have the opportunity. Kaya after this crisis, kinakailangan ibang uring tao na tayo. Kung naman ang naranasan natin ngayon, huwag nating pabayaan na maulit pa. Kasi hindi natin alam kung mauulit pa talaga. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin, maghahanda tayo. At sa mga naka-attend ng trainings ko, nabanggit ko na yan at madalang binabanggit yan. Habang tahimik pa ang karagatan, mangisda ka na. Kasi pag dumating ang panahon na matataas na ang alon, hindi ka napapayagang maglayag. At yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Marami sa atin stay at home. Paano ka makakain kung nakakulong ka ngayon sa bahay? Saan ka kukuha ng pangkain? Kaya lang haharapin natin kung ano man yung hamon ng kasalukuyan. Kaya nga yun yung sinasabi ko, magninilay-nilay tayo pare-pareho. We have to maximize our time. Kaya habang nasa bahay tayo, improve natin yung mga skills natin. Kailangan, when everything is settled, mas maging malalim ang dahilan mo kung bakit mo gagawin ang uno. Dapat ang pananaw mo should transgress beyond your personal needs. Dapat iangat mo yung your consciousness. Hindi mo to gagawin para sa sarili mo lang. Gagawin mo to para sa kapakanan ng ibang tao. Tumulong ka ng tumulong sa iba. At Diyos na ang magbibigay ng gantimpala sa pagtulong mo. Kung naman ang nangyayari ngayon, yan ay resulta ng ating pagiging makasarili. Kaya it's about time. Iwawaksin natin, isasantabi natin ang ating mga sariling interes. Sa halip
Tutulong tayo ng marami, tutulong tayo sa mga tao para maunawaan nila ang tunay na intensyon bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang gusto niya, tayo bilang mga anak, maging masaya tayo. We spread the good news. Puno is an opportunity. This is a good news to everybody. Ito ang maaring sagot na sana naman wag maulit. Pero kung sakali man na maulit yung ganitong pangyayari, at least sa pamamagitan ng uno, ang mga tao ay matututo na makapaghanda. At ikaw bilang kauno, instrumento ka ng pagbabago. Kaya ngayon sa ganitong panahon, masterin mo yung negosyo natin. Aralin mo ng aralin. Kailangan by heart matutunan mo to. I-internalize mo yung marketing plan. Kasi yung marketing plan, yan yung solusyon sa pinansyal na hamon na kinakaharap natin ngayon. Yan ang solusyon sa problema natin ngayon. At maraming namang problema sa usapin ng pinansyal. We are threatened. Yung ating kalusugan, we are all threatened. Pero yung mga produkto natin, yan ang solusyon. Hindi mo lang ma-share. Kasi unang-una, hindi ka naman user. Hindi ka naman gumagamit eh. Ngayon mo marirealize yung value ng mga matagal na naming sinasabi. Be a product of our products. In fact, kung malalim ang unawa mo, hindi ka naman dapat matakot eh. Loaded ka ng supplements, wala kang dapat ikatakot. Malaki kinikita mo, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Sa ganitong sitwasyon, handa ka eh. Ano ba yung mga bagay na kinakatakutan ng tao? Ang mga bagay na kinatatakutan ng tao ay mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ano bang dapat niya maintindihan? Whether you like it or not, magkakasakit ka. Dapat maintindihan mo yan. Wala kang magagawa, magkakasakit ka talaga. Swerte tayo, meron tayong mga supplements. Yan ang pipigil sa pagkakasakit mo. Kasi mga produkto natin enhances our immune system. Ano bang katotohanan na dapat mo maintindihan? For as long as you live, gagastos ka. Sino ba yung mga natatakot ngayon? Eh di yung walang panggastos. Sino yung kampante ngayon? Eh di yung kumita ng malaki at maraming na-save. Reality yan, totoo yan. Ang katotohanan hindi kinakailangan ng paliwanag. Bakit totoo? Kaya mga kauno, tanggapin mo yung katotohanan na yan. Kaya para hindi ka matakot, paghandaan mo. Kasi totoo. Tanggapin mo dahil totoo. Bakit hindi ka kumikita? Ano ba yung totoo? Eh hindi mo naman ginagawa kasi ng seryoso. Power ka kasi. Pumupunta ka ng office, iba naman ang intention mo. Bakit hindi nagsiseryoso? Eh, iba intention. Tandaan mo, tagumpay, depende sa intention. Baka mamaya, kaya ka naman nag-uuno kasi meron ka nililigawan. Kaya nung binasted, eh di nag-quit. Power. So ngayon, it's reflection time. Talagang hindi naman kasi biro-biro eh. Alam mo, itong ginagawa natin, hindi biro-biro. Can you just imagine?
Magkano ba yung perang pinag-uusapan pag nagseryoso ka, pag one account ka? Diba? 450,000. Napakalaking pera niyan, kapatid. Eh kung naka-multiple heads ka pa, let's say 3 heads ka, 1.3 million. Pag naka-15 ka, 6.7 million, kapatid, hindi biro-biro yan. Ang daming mga tao dito sa mundo. Ang daming tao dito sa Pilipinas. Hindi nga sa kanila pinakita ng Diyos, sa'yo pinakita. Bakit? Isa ka sa mga napili na pwedeng mabago ang buhay. Kaya lang, from there alone, kung talagang maunawaan mo, you are that chosen ones. Sasamantalahin mo yung pagkakataon. Kasi bakit? Hindi mo ba natanong, bakit sa'yo pinakita? Bakit ikaw ang nakakita? Kasi ngayon, masterin mo. Tapos practice ka, paano mag-present. Yung total, sama-sama naman kayo dun sa bahay nyo. Di mga kasama mo sa bahay. Demohan mo, paliwanag mo yung mga produkto natin, latagan mo. Tama? Malay mo, nakalimutan mong recruitin yung mga kasama mo sa bahay. This is now the perfect time. Imagine mo, 1 buwan kayong magkasama. Grabe. Sa loob ng 1 buwan, uusuhan mo. Mag-FSO ka, tapos magtataps ka, ewan ko na lang kung hindi pa mabaliw yan. Tapos, ang gagamitin mong mindset, yung sitwasyon na ngayon, ewan ko kung hindi pa makaintindihan. Guys, we are now in a perfect situation para maging successful. Kinakailangan lang yung lalim ng unawa, tapos yung desire na magtagumpay, yung talagang desisyon na gusto mong kitain yung yung kalahating milyon na yan, tanggigilan mo. Tapos, this is now the perfect time, pagandahin mo yung dream board mo. Start with the basics. Tama. Gawin mo yung dream board mo, tapos ngayon mo, imbis na magmukmuk ka doon sa hirap, buhayin mo yung pangarap mo, mag-compute, do your basic arithmetic, dahil negosyante ka, ano ba yung mga numero na tinatarget mo, magkano ba gusto mong kitain, magkano ba yung gusto mong savings, tama? Tapos, hit that numbers. Kailangan, i-develop mo yung desire. Kaya nga, yung 1 buwan na yan, kinakailangan, binigyan ka ng pagkakataon para ma-internalize mo talaga itong pag-uuno mo. Para unti-unti, ma-visualize mo, makita mo sa isipan mo. Parang sa eskwelahan niya, case study. Case study, ito yung real case study. Ito yung kaso, ito yung sitwasyon ngayon. Sa case study, pag-aaralan mo, paano mo masusolusyonan yung kaso na yan. Ano ba yung kasong kinaharap natin? Something which has to do with finances and health. Yan yung 2 major aspects na tinatarget ng uno. Healthy body and healthy wallet. Kaya kinakailangan mag-sink in ngayon sa'yo. Kailangan ma-visualize mo sa isip mo. Kailangan makita mo yung gusto mo talagang mangyari. Kasi pag very vivid, very clear sa isip mo, kung ano yung magiging resulta ng ginagawa mo sa pag-uuno mo, pag talagang malinaw na malinaw yan, mararamdaman mo yan. At pag naramdaman mo, yung gigil kusang lalabas sa'yo. Hindi na ito'y panahon ng baliw-baliwan, no? It's not.
We're now talking about reality. Given the situations and given all the possibilities na pwedeng mangyari sa iyo in the future, ano ang dapat mong gagawing paghahanda? Reality. Hindi na to usapan ng baliwan, no? Kinakailangan yung level of appreciation mo, bakit mo ginagawa ang uno, dapat mas maging klaro, ma-visualize mo talaga. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At kung ano man yan na-visualize mo, wag na wag mong hahayaang makawala sa isipan mo. Kasi ang buhay labanan. Kung ano yung nakikita mo sa isip mo, yan ang ipaglalaban mo. At huwag kang susuko at huwag kang hihinto hanggat yung nakikita mo sa isip mo hindi magkakatotoo. Kapatid, hindi yan ilalagay sa isipan mo ng Panginoon kung imposible mo yan makukuha. Kaya lang yun ang sabi niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya do your part. Do your part. Sa lahat ng nakapanood ngayon, meditate and contemplate. Magnilay-nilay po kayo. Unawain ang kaganapan. Palagi yung tatandaan, nangyari ito kasi may itinuturo sa atin ang Panginoon. Level up your mindset. This time, laliman mo lalo ang iyong pangunawa, bakit mo gagawin ang uno. So guys, maraming salamat sa inyo. Till the next training. Kumayo kayo at magpakarami. God bless.